makikita ang isang liwanag na tila may patutunguhan. Ito pala ang kaluluwa ng ating bida at ang pagkamatay niya ay sanhi ng pagkakamali ng Diyosa ng reinkarnasyon na si Melfina. Gayunpaman binigyan siya ni Melfina ng pagkakataong mabuhay ulit, subalit ang itsura ni Melfina at ang memorya ng nakaraang buhay niya ay kanyang malilimutan, dahil sa epekto ng reinkarnasyon. Nagising si Kelvin sa gitna ng kagubatan, wala siyang ideya kung nasaan siya, hanggang sa lumitaw ang isang menu. Nang pindutin ni Kelvin ang start, narinig niya ang boses ng isang babae at sinabi nito na narito siya upang gabayan siya sa fantasy world na ito. Bagamat walang maalala si Kelvin, sinabi ng menu na kapalit naman ng pagkawala ng kanyang memorya sa nakaraang buhay, ay ang pagkakaroon ng mga bagong kakayahan na magagamit niya sa mundong ito. Nalaman ni Kelvin na isa siyang summoner, hanggang sa sinabihan siya ng menu na magtungo na sa kalapit bayan. Habang si Kelvin ay naglalakad, nalaman niya sa menu na ito pala si Melfina. Lumalabas na sa nakaraang buhay ay iniibig ni Kelvin si Melfina. Pagdating sa kalapit bayan, patuloy pa din ang kanilang private conversation. Ipinaalala ni Melfina na humiling si Kelvin sa kanya na samahan niya ito sa magiging bagong buhay, kaya naman grinab na ni Melfina ang chance upang makapagbakasyon. Gayunpaman wala nang nagawa si Kelvin kung hindi ay tanggaping samahan siya ni Melfina, kaya't hindi niya sukat akalain na si Melfina pala ang kanyang natitipuhan. Natanong din ni Kelvin kung pwede niyang may summon si Melfina upang makita niya ang itsura nito. Sinabi ni Melfina na hindi pa kayang gawin ni Kelvin iyon dahil mahina pa ang mana nito. Wala nang sinayang na oras si Kelvin at agad nang nagparehistro sa Adventure Guild, subalit binalaan siya ni Melfina na huwag ipaalam na siya ay summoner. Dahil ang summoner class ay napakabihira, maaaring ang mga makapangyarihang tao sa mundong ito ay magkakaroon ng interes sa kanya, kaya naman isinulat na lamang niya na isa siyang mage. Matapos may talang F-rank adventurer si Kelvin, ipinaliwanag ng receptionist ang sistema at alituntunin ng guild. At para sa kanyang unang misyon, pinili ni Kelvin na manghuli ng mga blue slime na perfect para sa mga katulad niyang baguhan. Bago ang misyon, bumili muna si Kelvin ng wood rod na magagamit niya bilang sandata at nagtungo na sa labas ng bayan. Agaran siyang nakakita ng 3 slime, iminungkahi ni Melfina na gamitin ang Analyze Eye. Ito ay makakatulong upang makita niya ang stats ng kahit na sino. Ipinaliwanag din ni Melfina na kailangang talunin muna ni Kelvin ang isang halimaw bago niya mapaamo ito, at sa kanyang unang atake, nakaiwas ang slime at nakatanggap siya ng pinsala mula dito. Hindi sukat akalain ni Kelvin na magiging mahirap ito para sa kanya, subalit sa kanyang pagpapatuloy ay napuruhan niya ang slime at sinubukan niyang paamuhin na ito. Sa proseso ng pakikipagkontrata ay naramdaman niya ang pag-iisang bigkis nila ng slime, at nagpas siyang pangalanan ni Kelvin ito bilang si Clotho. Nalaman din niya na kaya niyang makipag-usap kay Clotho, kaya naman sinabihan niya ito na mamayang hapon sila ay magpapa-level. Pagsapit ng dapit hapon, pinagplanuhan nila ni Clotho ang kanilang magiging pagsalakay, kaya tagumpay nilang natalo ang ilang mga slime at nakita ni Kelvin ang pagbabago sa level ni Clotho. Pagkatapos ng kanyang naging misyon, nagpasya na si Kelvin na bumalik sa bayan na may sapat ng pera para sa pagkain at kwarto na tutuluyan ngayong gabi. Nang mapadaan si Kelvin sa eskinita, nakita niya ang isang mangangalakal na nagtitinda ng mga alipin. Napukaw ang atensyon ni Kelvin sa isang elf, subalit kinalaunan ay nagpasya na lamang siyang umalis. Kinalaunan ay pumunta siya sa isang inn, at doon niya nakilala ang owner na si Claire, kaya't binigyan siya nito ng kwarto na kanyang tutuluyan. Pagdating niya sa kanyang silid, napansin niyang walang sariling paliguan ang kanyang kwarto, kaya't ipinangako niya na balang araw ay bibili siya ng sarili niyang bahay na mayroon na ding banyo. Gayunpaman nakaramdam si Kelvin ng kagutuman, kaya't hinainan siya ni Mrs. Claire ng masasarap na pagkain, at sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang kanyang pagsusumikap bilang adventurer. Nagbunga naman ang pagsasakripisyo ni Kelvin, at sila ni Clotho ay mabilis ding lumevel kaya't lalo pa silang lumakas. Kinabukasan masayang ipinaalam ni Angie na na-promote si Kelvin sa pagiging A-rank adventurer. Gayunpaman ay ipinaalala din ito na delikado kay Kelvin kumuha ng mahihirap na quest nang wala man lang kapartido. Subalit ang mga inggitero ay nagdududa kay Kelvin, dahil mabilis daw umangat ang kanyang rank nang wala man lang kasama.
Dahil patungo na ding D-rank si Kelvin, pinayuhan siya ni Angie na kumuha ng mas magandang sandata dahil mas makakatulong ito na mas lalo pa siyang lumakas. Gayunpaman sumingit ang Cole Okoy na si Cashel, iminungkahi nito kay Kelvin na kumuha ng misyon na tungkol sa Black Ghost Knight upang umangat siya sa D-rank. Nagpakilala si Cashel bilang D-rank adventurer, subalit ayon sa mga taga-guild, si Cashel ay isang malakas na adventurer ngunit ito ay nambibiktima ng mga baguhan. Gayunpaman inalok ni Cashel si Kelvin na sumali sa kanilang partido, sapagkat balak din nilang talunin ang Black Knight subalit mariing tumanggi si Kelvin. Dahil nakita niya ang stats ni Cashel at ang reputasyon nito na isang killer, dahil dito, hinamon ni Kelvin na sila ay magpaligsahan na lang kung sino ang unang makakatalo sa Black Knight. Kumasa naman si Cashel sa hamon ni Kelvin at pagkatapos ay umalis na ito, habang si Kelvin naman ay ibinunyag kay Melfina na sinadya niya magpahulog sa bitag ni Cashel, upang masubak ang kanyang tunay na kakayahan. Sa labas ng guild, nakipagkita si Cashel sa kanyang mga kagrupo na Tolonges, sinabi ni Gimel na gumamit siya ng Analyze Eye at nakita niya ang mga stats ni Kelvin. Gayunpaman hindi alintana ni Raj kung gaano kalakas si Kelvin, subalit sinabihan sila ni Cashel na huminahon sapagkat balak niyang pahirapan muna si Kelvin bago ito patayin. Pagdating nila Cashel sa kastilyo, nakita nila ang mga nagkalat na labi ng mga undead at naroon si Kelvin. Napansin ni Cashel ang verdant staff ni Kelvin kaya't may ideya na sila na ang ating bida ay isang wind mage. Gayunpaman sinabi ni Kelvin na hindi na ito isang kompetisyon, sapagkat natunugan niya na balak siyang patayin nila Cashel, kaya't dito pa lang ay hinamon na ni Kelvin ang mga Tolonges. Nilinaw ni Kelvin na hindi siya interesado sa bounty ng kasama nilang kalbo, kaya tinasar na lamang niya ang mga ito at nag-udyok si Raj na umatake. Gayunpaman nang sumugod si Raj ay trinap ni Kelvin ito gamit ang Mudvine, na pagtanto ni Cashel na isinagawa na ni Kelvin ang mahika ng mas maaga nang hindi nila namamalayan. Nang umatake si Kelvin ng Windblade agad na tumakbo si Gimel dahil sa takot, ngunit ipinaubaya na ni Kelvin ito kay Clotho na ngayon ay isa ng ganap na slime glutton niya. Madaling nabalagbag ni Clotho si Gimel, habang si Raj naman ay nakatakas mula sa Mudvine subalit nahuli din lang ito ni Clotho. Habang si Kelvin naman ang bumalagbag naman kay Cashel, at pagkatapos ay nagpasya siyang igapos ang mga ito at isuko sa kamay ng guild. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kelvin at agad na niyang hinarap ang Black Knight, at ginamit niya ang Appraisal Eye at doon niya nalaman na ang pangalan nito ay Gerard Anderson. Sinabi ni Kelvin na narito siya upang gumawa ng kontrata kay Gerard, gayunpaman, nakakagulat na mabait si Gerard at nagkaroon muna sila ng konting pag-uusap. Natutuwa si Gerard kay Kelvin dahil siya lamang daw ang kumausap sa kanya bago umatake. Natatawa na lamang si Kelvin dahil para siyang nakikipag-usap sa tito niyang lasingero. Sinabi din ni Gerard na dati ay isa siyang tao na naninilbihan bilang isang kabalyero, at wala siyang ideya kung paano siya naging isang halimaw. Gayunpaman muli nang hinamon ni Kelvin si Gerard sa isang duelo, upang mapatunayan niya na karapat-dapat siya na makipagkontrata kay Gerard. Sa pagsisimula ng laban, kayang-kayang sanggay ni Gerard ang mga atake ni Clotho at ni Kelvin, bagamat gumamit ng mahika ang ating bida upang ma-stun si Gerard, subalit matindi ang reflexes nito at gumanti ng atake kay Kelvin. Nang gumamit si Kelvin ng air pressure, naalala ni Gerard ang kanyang nakaraan at dati siyang naninilbihan sa kaharian ng Alkeri, subalit nang dumating ang emisaryo ng mga elves na si Gildora at inalok siyang sumama sa panig nito. Gayunpaman nang tumanggi ang hari sa nais ni Gildora, nagsimulang bumagsak ang kaharian at kasabay din na namatay ang pamilya ni Gerard dahil kay Gildora. Dahil dyan isinumpa ni Gerard na ipaghihiganti niya ang masaklap na nangyari sa kanyang buhay, kaya't ito ang dahilan kung bakit nananatili pa din siya sa mundo ng mga buhay. Dahil sa alaalang ito, nagawang makawala ni Gerard sa air pressure ni Kelvin, subalit sa tamang pagkakataon nagawa ulit mahuli ni Kelvin si Gerard habang si Clotho naman ang gumawa ng pinakahuling atake. Kinabukasan isinabmit na ni Kelvin ang kanyang ebidensya na natalo niya ang Black Knight, nalaman din niya na nakakulong na sila Cashel at naghihintay na lamang ito ng bitay dahil sa mga krimen na ginawa nila. Ipinaalam din ni Angie kay Kelvin na siya ay nagkaroon ng special promotion mula sa Guildmaster,
at siya ay inangat nito patungong B-rank. Gayunpaman ipinakita din si Gerard na parte na ngayon ng grupo ni Kelvin, at habang si Kelvin ay paakyat ng hagdanan, naroon na ang guildmaster na si Leo at hinihintay siya. Nagpakilala si Leo bilang isang guildmaster ng bayan ng Parth, subalit laking gulat ni Kelvin nang malaman nito na siya ay galing sa ibang mundo. Nalaman ni Kelvin na si Leo ay napakataas ng level nito at may title na isang analyzer, kaya't kayang malaman ni Leo lahat ng skills at impormasyon na meron si Kelvin. Sa loob ng silid, hindi din nakaligtas ang pagiging summoner ni Kelvin dahil nalaman din ito ni Leo. Gayunpaman pinayuhan siya ni Melfina at Gerard na aminin na lamang ito. Ang importante ay bumuo si Kelvin ng mga kaibigan na mapagkakatiwalaan niya ng mga sikreto. Pagkatapos umamin ni Kelvin, tinanong niya si Leo kung bakit hindi kumikilos ito laban kay Cashel gayong alam naman ni Leo ang tunay nitong pagkatao. Sinabi ni Leo na hindi niya magawang hulihin si Cashel dahil isa itong maharlika, isa pa kailangan niya ng matibay na ebidensya bago siya umaksyon. Nilinaw din ni Leo kay Kelvin na wala siyang intensyon na maging kalaban niya, ibinunyag din ni Leo na minsang nakatagpo na din niya ang mga taong galing din sa ibang mundo at sila ang bayani ng Imperyong Deramis. Dahil dito sinabi ni Melfina kay Kelvin, na ang mga taong iyon ay nauna niyang na-reincarnate bago si Kelvin. Gayunpaman, nabanggit din ni Leo na ipinahayag ng isa sa mga bayani ng Deramis ang muling pagkabuhay ng Demon Lord, at pag nangyari iyon ang mga halimaw sa kontinenteng ito ay magiging mas agresibo. Alam ni Leo na hindi kayang protektahan ng mga bayani ang buong kontinente, kaya't napagtanto ni Kelvin na nais ni Leo na siya ang magtanggol sa bayan ng Parth. Samantala alam din ni Leo na kaya itinatago ni Kelvin ang pagiging summoner nito, ay iniiwasan ni Kelvin na magamit siya ng mga maharlika. Gayunpaman kung papayag si Kelvin sa alok niya, masisigurado ni Leo ang magiging kalayaan ng ating bida, kaya naman pumayag na si Kelvin sa hiling ni Leo. Samantala habang si Kelvin ay nanananghalian, iminungkahi niya kay Melfina na ibunyag ang mga impormasyon tungkol sa mga bayani. Subalit sinabi ni Melfina ang mga impormasyon sa mga ito ay hindi niya alam, dahil napili lang naman ang mga ito base sa itsura at kaalaman nila. Gayunpaman naisipan niyang kunin ang pera niya kay Clotho, kaya naman napatanong si Gerard kung anong balak bilhin ni Kelvin. Sinabi ni Kelvin na nais niyang bumili ng babaeng alipin, subalit agad niyang nilinaw kay Melfina na balak niyang isali ito bilang kanyang kapartido. Sapagkat gusto niyang palakasin pa ang kanyang grupo, dahil alam niyang kayang makontrol ng master ang skill point ng kanyang alipin, kaya't balak ni Kelvin na gawing rearguard ang kanyang magiging alipin. Pagdating sa eskinita, napansin nila ang nagliliyab na ulo ng lalaki, dahil ito sa isang elf na nakita niya nung nakaraan. Sinabi ng tindero na may sumpa ang babaeng elf at kung sino man ang hahawak sa kanya ay nasusunog. Sinabi ni Melfina na ang sumpa ay isang Fire Dragon King at maa-uncurse lamang ito sa pamamagitan ng Sacred Bless. Gayunpaman makalipas ang ilang oras, bumalik si Kelvin at laking gulat ng tindero na nais niyang bilhin ang babaeng elf. Wala nang nagawa ang tindero nang maiabot na ni Kelvin ang pera, kaya't kinausap na ni Kelvin ang babae at ipinaalam na siya na ngayon ang kanyang master. Habang sila ay pauwi, nagpakilala ang babaeng elf bilang si Ephil, malungkot ito dahil ibinenta daw siya ng kanyang magulang dahil sa kanyang sumpa. Dahil dito mailap si Ephil at ayaw niyang makasakit pa ng iba, gayunpaman ang Sacred Bless ay isinagawa ni Kelvin at tuluyan ng nabasag ang sumpa. Sinabi ni Kelvin kay Ephil na simula ngayon ay hindi na niya kailangan pang mangamba, kaya't si Ephil ay napaluha sa tuwa at labis ang pasasalamat sa ating bida. Nang makabalik sila sa inn, ipinakilala ni Kelvin si Ephil kay Ginang Claire. Nung una ay may pangamba pa si Ephil na humawak ng ibang tao, subalit agad itong kinuha ni Ginang Claire upang paliguan at ayusan. Kinagabihan, namangha si Kelvin nang makita si Ephil na nakasuot ng maid dress, at pagkatapos ipinaghain sila ni Ginang Claire ng masarap na hapunan. Pagkatapos ay ipinakilala din ni Kelvin si Ephil kila Gerard at Clotho, at sinunod naman nilang ayusin ang skill points ayon sa nais ni Ephil. Subalit pagkalipas ng ilang oras, hindi makatulog si Kelvin dahil si Ephil ay katabi niya ngayon sa iisang kama, sapagkat sabi ni Ginang Claire na wala na daw bakanteng kwarto.
Isang buwan matapos isali ni Kelvin si Efil sa kanyang partido, kitang-kita ang paggaling ni Efil sa pakikipaglaban, at pagkakaroon nito ng mga bagong kakayahan. Kinahapunan matapos mag-report nila Kelvin, ipinabatid ni Angie na kapag nagtagumpay pa sila Kelvin sa isa pang quest, maaari na silang kumuha ng promotion exam upang maging ganap na rank A at rank B. Gayunpaman inaya ni Angie si Efil na subukan daw nila ang bagong bukas na coffee shop sa bayan, masayang sumang-ayon si Efil subalit gusto niya na kasama din ang master niyang si Kelvin. Pumayag naman si Kelvin sa alok, at kinalaunan ay dumiretso na ang ating bida sa tabing plaza at naalala niya na si Melfina ay umalis muna para sa trabaho nito. Sunod nang dumating si Angie sa kanilang tagpuan, nangangamba si Angie kung may balak pa bang sumali si Efil sa kanilang lakad. Subalit makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Efil, at natulala na lamang si Kelvin sa ganda ng OOTD ni Efil ngayon, kaya naman si Angie ay natutuwa dahil si Efil ay isa na ngayong ganap na dalaga. Nang maka-order sila ng mga kani-kanilang mga merienda, naisubuan ni Efil si Kelvin ng kapiraso ng cake, dahil dyan napansin sila ng mga tao. Hindi naman nagpatalo si Angie at kumuha din ng tinapay para kay Kelvin, kaya naman ang ating bida ay pilit umiiwas sa eksena dahil nakapaligid na sa kanila ang mga marites. Subalit nang gulo sa kanila ang isang prinsipe na mukhang itlog, ipinakilala ito ng dalawang bantay nito na ang kaharap nila ngayon ay prinsipe ng Tricen na si Tabura. Natitipuhan ni Tabura si Efil, subalit bago man makalapit ang dalawang bantay nito sa mga dalaga ay binalagbag na agad ang mga ito ni Kelvin. Ginamitan ni Kelvin si Tabura ng gravitational spell, tinanong niya kung ano ang sadya ni Tabura sa bayan ng park. Sinabi ni Tabura na naparito siya upang makipagkita kay Leo, dahil nais niyang kunin ng isang malakas na adventurer upang paglingkuran siya. Ibinunyag ni Kelvin na siya ang tinutukoy nitong adventurer, kaya't nilinaw niya na wala siyang nais na paglingkuran ang bugok na itlog na tulad ni Tabura. Samantala sa imperyo ng Deramis, ipinakita ng babaylan na si Colette kay Melfina ang kalagayan ng mga bayani. Gayunpaman inabisuhan ni Melfina si Colette na ipadala ang mga bayani sa kanlurang bahagi ng kontinente, upang lipulin ang kasamaan doon at iwasan na lamang ang park. Kinagabihan, nagpasalamat si Efil kay Kelvin sa pagliligtas nito sa kanya kanina, tinanggap naman ni Kelvin ang pasasalamat, at pagkatapos ay sinabi niya na kukuha sila ng mas malaking kwarto upang hindi na sila magsiksikan sa isang kama. Dahil dito inisip ni Efil na ayaw siyang katabi ni Kelvin, at nangangamba siya na baka hindi siya kaakit-akit kaya't hindi siya ang tipong babae ni Kelvin. Sinabi ni Kelvin kay Efil na siya palang ang pinakamagandang babae na kanyang nakita, kaya't napawi ang pangamba ni Efil. Kinabukasan nang makabalik si Melfina, sinuri nila Kelvin ang stats ng mga bayani ng Dermes, nalaman nila na masyadong mababa ang level ng mga ito kumpara sa kanilang inaasahan. Gayunpaman napanatag si Melfina nang nahigitan pa nila Kelvin ang mga bayani, kaya't ibinida ni Kelvin ang kasanayan niya sa paggawa ng mga sandata at kagamitan, habang si Efil naman ang nagtahi din ng sarili niyang black robe. Muling ipinatawag ni Leo si Kelvin, ipinaalam ni Leo ang bagong tuklas na silid sa loob ng Hermit's Cave, at naroon ang isang demonyo at maaaring may lakas ito ng isang C-rank na halimaw. Gayunpaman biglang nabanggit ni Leo ang ginawa ni Kelvin kay Tabura, dahil sa insidenteng iyon, maaaring magkaroon ng bayan ng part ng problema sa Tricen. Kaya't naging dahilan ito upang ma-pressure si Kelvin, at agad na din niyang tinanggap ang inaalok na quest ni Leo. Kinalaunan sila ay nagpunta na sa Hermit's Cave, sinalubong sila ni Erd at sinabi sa kanila na kinailangan nilang lagyan ng barrier ang dungeon, upang maiwasan ang anumang insidente. Ang grupo nila ay nagsimula ng pasukin ang dungeon, hanggang sa natagpuan nila ang sekretong silid at nakita nila sa loob ang nakagapos na babaeng demonyo. Gayunpaman isang demonyo ang nagpakilala bilang si Archdemon Victor, nang tanungin ni Kelvin kung sino ang babae, biglang sinield ni Victor ang silid at sinabi niyang anak ito ng dating Demon Lord. Dagdag pa ni Victor na dinala niya ang grupo dito ni Kelvin, upang kainin sila nang sa ganun ay makuha niya ang kapangyarihan ng mga ito, at siya ngayon na ang magpapalaya sa babaeng demonyo. At pag nangyari iyon, madali na lamang niyang mapapasakamay ang trono dahil hawak na niya ang buhay ng anak ng Demon Lord.
Nang sumugod si Victor ay nasalag naman ito ni Gerard. Sinubukan namang gamitan ni Kelvin ito ng gravitational spell subalit wala itong epekto kay Victor. Sa pag-aakala ni Victor na dehado na si Kelvin, lumabas ang mala psychopath na ugali ni Kelvin, sapagkat alam niyang magiging maganda ang kanilang laban. Muling binuhay ni Victor ang grupo ng kanyang mga alagad na demonyo. Inutos ni Victor na sumalakay ang mga ito kila Kelvin, at kahit ang mga ito ay may lakas na B-rank ay nagawang puksain ito ni Kelvin at Gerard. Pinuri ni Victor ang galing nila Kelvin at Gerard sa pakikipaglaban, gayunpaman gumamit si Gerard ng smoke bomb upang mahirapan ang ating mga bida na makita ang kanyang presensya. Naramdaman pa din ni Kelvin ang atake ni Victor kahit na ito ay mula sa ibaba, kaya naman sila ni Gerard ay patuloy lamang sa pagdepensa mula sa mga atake ni Victor. Gayunpaman nahuli ni Clotho ang kanang kamay ni Victor, at pagkatapos ay pinasundan ni Kelvin ito ng Glory Sanction upang maitali ang kaliwang kamay pa nito. Nagawa pa din makawala ni Victor sa ganitong klaseng mahika, kaya't nagcast si Kelvin ng Vortex Edge upang mas tumaas pa ang damage ni Gerard. Ngunit si Victor ay sinusubukang umatake sa likod ni Kelvin, subalit palihim na nakatago din pala si Ephil at pinakawalan ang Blaze Arrow kay Victor, at nagbigay pagkakataon naman ito upang maputol ni Gerard ang braso nito. Akala nila Kelvin na susuko na si Victor dahil sa pinsalang natamo nito, bagkus ipinahayag pa ni Victor na nagsisimula pa lamang ang laban, kaya't binalot niya ang sarili ng itim na aura at nag-transform sa pagiging Victor Pro Max. Sa pagsugod ni Victor ay muling dumpensa si Gerard, subalit hindi lang din nagtagal ang depensa nilang ito, kaya't inagaw naman ni Ephil ang atensyon ni Victor, at nagbigay pagkakataon nito upang may summon ni Kelvin si Clotho, at nagpaulan ito ng maraming mga sandata. Sabay-sabay na nagbigay ng atake sila Kelvin, Ephil at Clotho, sa lakas nito tumalsik si Victor sa pader ng dahilan ng pagguho ng ilang parte ng silid. Sinagip ni Victor ang anak ng Demon Lord, kaya't napagtanto na lamang ni Kelvin na hindi talaga gustong kainin ni Victor ang anak ng Demon Lord. Inamin ni Victor na kasinungalingan ang kanyang mga sinabi kanina, dahil kung hindi niya ginawa iyon ay baka hindi ginalingan ni Kelvin sa laban. Ibinunyag ni Victor na siya talaga ang nag-alaga kay Sarah simula pa pagkabata nito, at nang dumating ang panahon ng matatalo na sila sa digmaan laban sa mga bayani, ipinagkatiwala ng Demon Lord na si Gustav ang anak nito sa kanya. Sinelyuhan ni Lord Gustav si Sarah, nang sa ganun ay maprotektahan ito hindi lamang sa mga bayani pati na din sa mga ibang demonyo, at tanging siya at isang malakas na tao lamang ang makakapagpaggising sa kanya. Kapag ang mundo ay bumalik na sa kapayapaan, muli niyang gigisingin si Sarah upang mamuno ito bilang susunod na Demon Lord, subalit ang plano nila ay hindi tinadana, kaya't bago mamatay si Victor, hiniling na lamang niya kay Kelvin na isama nito si Sarah sa kanyang grupo. Ipinangako naman ni Kelvin na tutupadin niya ang hiling nito, kaya't nang binawian na ng buhay si Victor, binali ni Kelvin ang selyo ni Sarah at nagising ito ng lumuluha, dahil sa makasariling sakripisyo ng kanyang ama at wagas na katapatan ni Victor. Paglabas nila ng dungeon sinalubong sila ni Erd, binigay ni Kelvin ang ebidensya kay Erd na napatay niya ang demonyo, at nang tanungin kung sino ang kasama nila, pinalabas ni Kelvin na isa lamang itong babaeng sinaniban ng demonyo. Subalit ang totoo ay sinuot ni Sarah ang camouflage hairpin upang maitago niya ang kanyang sungay at mga pakpak. Pagkatapos ng misyon, pina-evolve ni Kelvin si Gerard sa pagiging isang Abyssal Knight Commander, at nang kumalma na si Sarah, nagdesisyon na silang ipasyal si Sarah sa night market ng Parth. Pagdating nila sa palengke, labis ang tuwa ni Sarah dahil first time niyang makapunta sa ganitong lugar, sapagkat dati ay sa libro lamang niya nakikita ang mga ganito. Gayunpaman dahil sa tagumpay ni Kelvin sa pagsupil kay Victor, itinaas siya ni Leo sa pagiging rank A. Subalit sa pagbalik niya sa inn, sinalubong siya ng mga miyembro ng guild upang ipagdiwang ang tagumpay nila Kelvin at ang pag-angat niya sa rank A, at ang lahat ay nagsaya at kumain ng salo-salo. Nang matapos ang pagdiriwang, nabanggit ni Sarah na napakasaya ng mundo sa labas, kaya't naalala niya ang mga sandaling kasama si Victor. Naalala din niya na ikinukwento ni Victor sa kanya noon kung gaano kalaki ang dagat at karagatan, kaya naman ipinangako ni Sarah sa kanyang ama at kay Victor, na pupuntahan niya ang mga magagandang lugar sa mundo.
Matapos makuha ni Kelvin si Sarah bilang kanyang formal na tagasunod, gumawa si Kelvin at Ethel ng kagamitan para kay Sarah at ang gauntlet niya ay gawa sa armor ni Victor. Kaya naman pakiramdam ni Sarah ay parang ipinahiram siya ng lakas ni Victor, at syempre meron ding ginawa si Kelvin na espada para kay Gerard na tinawag naman na Demonic Dainsleif. Dahil sa paggawa ni Kelvin ng mga kagamitan, nakaramdam siya ng pagod at kagutuman, dahil dito sumagi sa kanyang isipan ang kanin at ang cravings niya na ito ay mas lalong lumala, sapagkat simula nang dumating siya sa mundong ito ay hindi pa siya nakakain ng kanin. Gayunpaman ang ating mga bida ay naglakbay patungong Toraj, pansin ni Kelvin na tuwang-tuwa si Sarah sa ilog na nakikita nito, sapagkat ipinangako ni Kelvin kay Victor na ipapakita niya ang ganda ng mundo kay Sarah. Napansin ni Gerard na wala si Melfina ngayon, naalala ni Kelvin na umalis si Melfina upang kunin nito ang kanyang ginawang katawang tao, sapagkat hindi siya may summon ni Kelvin dahil masyadong mataas ang kinakailangang divine power para dito. Gayunpaman ipinaalam ni Sarah na may mga taong palihim na nagmamasid sa kanila, kinumpirma naman ito ni Kelvin, hanggang sa isang grupo ng mga bandido ang hinarang na sila sa daan. Ang mga bandido ay nagpakilala bilang Black Wind Gang. Ayon sa kotsero sila ang grupo na gumagala sa paligid ng Toraj. Nalaman ni Kelvin na mababa ang level ng mga ito kaya't ipinaubaya na lamang niya ito kay Sarah. Nais ng leader ng grupo na hulihin si Sarah at may benta bilang alipin, subalit pinatalsik lamang ni Sarah ang mga kasamahan nito, at tinalo ang kalbo sa palakasan na parang walang nangyari. Kinalaunan ay nahuli nila ang mga Tolonges. Ayon sa babae, huwag silang makampante dahil ang kanilang boss ay nasa level 70. Kaya naman nagka-interes si Kelvin dito at tinanong kung saan ang kuta ng mga ito. Nang marating na nila ang Toraj, nasabi na lamang ni Sarah kay Victor na narating na niya ang dagat, kaya't hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito na makapagpaturong lumangoy kay Kelvin. Ngunit bago muna ang swimming lesson, ay nagtungo muna sila sa Adventure Guild ng Toraj at isinuko ang mga Tolonges. Nagbigay pasasalamat sa kanila si Ginang Mist ang Guild Master ng Toraj. Nabanggit din ni Ginang Mist na dati niyang kagrupo si Leo, at ang title nito ay The Analyzer. Ito ay kinumpirma nga ni Kelvin dahil isa siya sa mga nabiktima nito. Gayunpaman na pag-usapan nila ang tungkol sa Blackwind, isiniwalat ni Ginang Mist na ang pumuksa noon sa Blackwind Gang ay ang kilalang adventurer ng Trycen na si Kristoff. Subalit makalipas ang ilang buwan ay nagpakita na naman ang mga Blackwind, at hinala ni Ginang Mist na may kinalaman dito si Kristoff. Wala silang magawang hakbang laban dito dahil maaaring magdulot ito ng alitan sa Trycen at Toraj. Dahil nais ni Kelvin na matunto ng mga bandido, sa pamamagitan ng telepathy inutusan ni Kelvin si Sarah na hanapin ang isa sa mga bandido. Subalit ang nadetect ni Sarah ay ang grupo ng mga bayani na nakarating na din sa Toraj, kaya naman naisip ni Kelvin na ipaubaya sa mga bayani ng Deremis ang kasong ito. Kinalaunan na laman ng mga bayani ang kaso tungkol sa mga bandido. Nais ni Toya na pigilan ang grupong Blackwind, subalit binalaan siya ni Setsuna sa isyu na ito. Samantala naalala ni Ginang Mist ang hiling ni Kelvin na ipaalam sa mga bayani ang impormasyon na ito. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Kelvin, subalit nararamdaman niya na pareho sila ng layunin sa problemang ito. Sa kuta ng Blackwind, makikita ang mga babaeng bihag ng grupo. Isang Becky na Tolonges ang nagka-interes sa isang bata. Subalit bago pa man makagawa ito ng hindi maganda, ay dumating na sila Kelvin at binanatan na ito ni Gerard. Samantala isiniwalat na si Kristoff, siya talaga ang tunay na pinuno ng Blackwind Gang. Nagtatalo sila ng isang pinuno dahil ang ilan nilang kasamahan ay nahuli kaninang umaga. Subalit sa mga sandaling iyon, binuksan ni Becky ang pinto at dito na sumugod ang grupo nila Kelvin para harapin nila ang tatlo. Bagamat sabik si Kristoff sa magaganap na laban, ngunit agad nang tinapos ni Kelvin ang tatlong Tolonges. Kinalaunan narating na din ng mga bayani ang kuta, at dahil walang katao-tao sa lugar, nagsagawa ng presence detection si Setsuna at natukoy nila ang silid na may mga tao. Nang marating nila ang pinto ng silid, pinasok nila ito at tumambad sa harapan nila si Clotho at nang sinubukang harapin ito ni Toya, humarang ang bata at sinabing alaga ito nang nagligtas sa kanila kanina. Gayunpaman nagpakilala sila Toya bilang bayani ng Deremis,
nakiusap sa kanila ang nanay ng bata na tulungan din nila ang mga adventurer na nagligtas sa kanila kanina. Kaya't hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga bayani, at agad na nagtungo sa kinalalagyan ni Kristoff. Doon ay nakita nila ang grupo ng ating bida at si Kelvin ay nakangiti na may binabalak na kalokohan. Inakusahan ng mga bayani ang grupo nila Kelvin bilang ang Black Wind Gang, at ipinahayag ni Toya na sa ngalan ng katarungan ay pagbabayarin nila ang grupo nila Kelvin sa mga krimeng nagawa nila. Nakisakay si Kelvin sa paratang at hinamon niya ng isang laro ang mga bayani, kung saan kakalabanin sila ni Kelvin ng sabay-sabay, at ang mananalo ay siyang masusunod ang kahilingan bagamat duda si Toya sa pakulong ito, sa huli ay nagkasundo ang mga bayani na harapin si Kelvin. Bago magsimula ang laban, isiniwalat ni Efil na kung si Kelvin ang mananalo ipapatestigo nito ang mga bayani laban kay Kristoff at sa Black Wind Gang. Gayunpaman nag-aalala si Efil para kay Kelvin, dahil kahit mga low level ang mga bayani ay hindi pa din biro ang lakas nila, subalit ipinaalam ni Kelvin na bahagi ito ng kanyang pagsasanay at upang masubukan na din niya ang bago niyang gamit na Skill Eater. Nang magsimula ang laban, tinawag ng mga bayani ang kani-kanilang Blessings of Spirit, na unang sumalakay si Toya at Setsuna subalit natapatan naman ito ni Kelvin ng Radiant Lances. Gayunpaman ng alagang dragon ni Nana ay nagbuga ng apoy kay Kelvin, ngunit dahil sa agility buff ay mabilis na naiwasan ito ni Kelvin, sabay nagpunta siya kay Miyabi at ginamit ang Skill Eater. Dahil sa gamit na ito nakopya ni Kelvin ang kasanayan ni Miyabi na tinawag na Parallel Processing, dahil walang ideya si Toya kung anong nangyari kay Miyabi, muling sumalakay ito at makikitang nagpapadala ito sa galit. Bagamat gipit ang agwat upang makagawa ng spell si Kelvin, ginamit na lamang ni Kelvin ang hiram na martial arts skill mula kay Sera at tinapatan ang espada ni Toya gamit lamang ang isang kamay. Gayunpaman sumingit si Setsuna kaya't si Kelvin ay nag-summon ng Earth Rampart, ipinahayag ni Sera na kahit siya ay hirap itong tibagin, subalit nagawa itong hiwain ni Setsuna gamit ang kanyang espada. At nang ang pader ay maglaho, biglang umatake si Kelvin ng Blue Flame kay Setsuna, mabuti na lamang ay nasalag ito ni Toya gamit ang espada. Sa kabila ng natamo ay tumangging magpagaling si Toya at agad-agarang haharap sa laban, dahil dito ay sinampal siya ni Setsuna, sapagkat si Toya ay Padalos Dolos at hindi dumedepende sa teamwork nila bilang grupo. Naalala ni Setsuna ang unang beses na sila ay maisakay sa mundong ito. Sila ay sinama ni Melfine bilang maging bayani ng Deramis, kaya naman nakiusap kay Toya ang kanyang mga kagrupo na magtiwala sa kanila bilang isang koponan, dahil sa narinig ay natauhan si Toya, at humingi ng tawad sa kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos ng konting pag-uusap, nagpatuloy na ang laban at nagawa nilang mabulag si Kelvin, habang si Nana at Miyabi naman ay gumamit ng spell upang tuluyang hindi makawala si Kelvin. Bago makalapit sila Toya ay nagcast si Kelvin ng detonation spell, at nabigo pa din sila Setsuna sa taktikang ginawa nila. Gayunpaman pinuri ni Kelvin ang mga bayani sa kanilang stratehiya, pinayuhan ng mga ito ni Kelvin na gamitin nila ang kani-kanilang mga espesyal na kakayahan laban sa kanya. Dahil dyan naasar si Toya at ginawa niyang dual sword ang kanyang espada, gumamit naman si Nana ng mga combo spell upang muling matrap si Kelvin, habang si Miyabi naman ay sinummon ng kanyang Death Ogre. Nagbato si Miyabi ng atake para kay Kelvin, ngunit biglang sinummon din ni Kelvin ang mga Adamantine Guardians, inutos ni Kelvin na protektahan siya ng mga ito sa loob ng 30 segundo. Sa mga sandaling ito, napansin ni Miyabi na gumagawa si Kelvin ng panibagong spell upang makawala sa pagkakatrap sa mahika ni Nana. Sinubukan ni Setsuna na pigilan si Kelvin, subalit huli na ang lahat at nagawang makas ni Kelvin ang Radiant Crossfire at tuluyan na siyang nakawala. Bagamat si Setsuna ay patuloy pa din sa pagsalakay, subalit mas mabilis pa din si Kelvin sa kanya, at sunod naman niyang pinabagsak si Miyabi at saka ginamitan ng panandalian seal si Nana nang sa ganon ay hindi na ito makalaban. Dahil sa nangyaring ito mas lalong nagalit si Toya kay Kelvin, subalit isang uppercut ang pinakawalan ni Kelvin para kay Toya na itong tumapos sa kanilang laban. Pagkatapos ng laban, nagising na si Toya at nagulat siya nang nakaupo sa harap ni Kelvin ang bata, nang makita niya si Clotho na pagtanto niya na si Kelvin pala ang adventurer na sinasabi ng batang babae.
Patuloy pa din nalilito si Toya kung bakit kinailangan pa nilang labanan si Kelvin, napagtanto niya na parang parte iyon ng pagsasanay, kaya't humingi ng tawad si Toya at tinawag na Master si Kelvin. At dahil meron silang kasunduan, sumang-ayon si Toya kung ano ba ang hiling ni Kelvin, subalit pabirong sinabi ng ating bida na tanggalin ng mga bayani ang kanilang mga damit. Matapos ang naging misyon, ipapadala ang mga nasagip na babae sa ligtas na lugar, at sinabi naman ni Ginang Mist na ang Black Wind Gang ay nasa kamay na ng awtoridad, kaya't lubos siyang nagpapasalamat kay Kelvin. Kinalaunan si Kelvin ay dumiretso sa kuweba upang sanayin ang mga bayani, hirap silang talunin ng higanteng pugita kaya't inutusan ni Kelvin si Nana at Miyabi na mag-support kila Toya, subalit si Miyabi ay nakatuon sa joga ni Nana dahil wala daw siyang ganito. Natanong ni Sarah kung bakit tinutulungan ni Kelvin ang mga bayani. Ang dahilan ni Kelvin ay sapagkat sila ang piniling bayani ni Melfina, subalit ang totoo ay tinutulungan ni Kelvin ang mga ito dahil sila ay kanyang mga kababayan. Matapos ang ilang sandali sa wakas ay nagawang talunin ng mga bayani ang pugita, kaya't si Efil ay tinawag na ang lahat upang magmeryenda. Habang sila ay kumakain, nabanggit nila Setsuna na si Colette ang humiling kay Melfina na may summon sila sa mundong ito. Nang malaman ni Kelvin na hindi sila dumaan sa reincarnation, natanong niya kung paano nila haharapin ang isang S-class na kalaban. Nasabi na lamang ni Toya na uurong na lamang sila sapagkat kulang pa ang kanilang lakas, gayunpaman biglang lumitaw si Sarah at nakahuli ng isang S-class na dragon. Sinabi ni Kelvin na paninindigan nila bilang bayani ang protektahan ng mga tao, si Toya ay nabuhayan ng loob at sinabi niya na lalaban sila bilang isang grupo, kaya't sumali sila kay Sarah upang talunin ang halimaw. Kinalaunan ay inihatid na nila Kelvin ang grupo nila Toya sa daungan, bago umalis ay nagregalo si Kelvin ng mga pendant bilang pamamaalam, at sila ay nakabuo ng pagkakaibigan at bagong alyansa, pagkatapos ang mga bayani ay tuluyan ng nakaalis sakay ng barko. Samantala na pag-usapan nila Kelvin ang tungkol sa bansang Rizea ang sumira sa bayang tinirahan ni Gerard, tinanong ni Kelvin kay Gerard kung sila ba ay may laban kung sakaling hahamunin nila ng digmaan ang Rizea. Naniniwala si Gerard na may palag sila, subalit nais muna ni Kelvin na talunin muna nila ang mga S-class na halimaw sa bansa nila. Samantala may natanggap na mensahe si Sarah mula sa receptionist ng guild na sila ay iniimbitahan daw ng isang mahalagang tao. Nang makarating sila sa bahay ng nag-imbita ay napansin ni Kelvin na may pagkakahawig ito sa Japanese castle, na kwento ni Gerard na ang unang pinuno nito ay galing din daw sa ibang mundo. Pagpasok nila sa loob, ay nagpakita si Kelvin ng kaugalian ng pagiging Japanese, at doon ay hinarap sila ng reyna ng Toraj na si Tsubaki Fujiwara. Nagpasalamat si Reyna Tsubaki kay Kelvin sa pagharap nila sa Black Wind Gang at Sea Cave Dragon, at dahil nais ni Tsubaki na magsaganap sana ng malaking piging sa bayan ng Toraj bilang pasasalamat, hindi niya magawa dahil sa tensyon na may kinalaman sa Trisen. Kaya naman personal na lamang niyang inimbitahan sila Kelvin upang itanong ang kahilingan nito. Sinabi ni Kelvin na ang tanging hiling lamang niya ay makakuha ng permiso sa kanya na makabili ng bigas sa bayan ng Toraj. Dahil sa narinig na tuwa si Reyna Tsubaki sa pagkamakakumbaba ni Kelvin, kaya't sinabi ni Tsubaki na handa siyang suplayan si Kelvin ng lifetime na bigas, at pagkatapos ay nagdaos ang Reyna ng munting salo-salo para sa ating mga bida. Daig pa ni Kelvin ngayon ang mang-inasal sa pagka-only rice, habang si Efil naman ay nagkaroon ng interest sa Japanese cuisine at si Gerard at Sarah naman ay rice wine ang nilalaklak. Makalipas ang ilang araw, tagumpay na natutunan ni Efil ang tradisyonal na pagkain ng mga Hapones, at nang makisalo si Reyna Tsubaki ay napahanga ito sa luto ni Efil. Sinubukang hingiin ni Reyna Tsubaki si Efil bilang kanyang tagaluto, subalit magalang na tinanggihan ito ni Kelvin. Dahil dyan inakit na lamang ni Tsubaki si Kelvin bilang kanyang personal na alalay, at ang kanyang trabaho ay hanggang hapon at sa gabi naman ay may special service pa. Mariing na tumanggi si Kelvin sapagkat nais pa nilang bumalik sa bayan ng Parth, kaya't wala namang nagawa si Reyna Tsubaki at pinagamit sa ating mga bida ang teleportation gate pabalik sa Parth bilang tulong. Nang makabalik sila na Marites na agad si Kelvin sa kanilang barangay, sapagkat siya daw ay nakipagkita kay Reyna Tsubaki kaya't natanong ni Ginang Claire kung balak ba niyang tumira sa Toraj.
Mariing na tinanggihan ito ni Kelvin, kaya't bilang patunay ay bumili na siya ng kanilang sariling bahay, at sa laki nito ay maraming kwarto para sa lahat. Meron din ang bahay na ito na hot tub upang sila ay makapagbabad, at naroon din ang mag-ina na sila Eri at Ruka na nag-apply kay Kelvin bilang katulong. Kinagabihan naramdaman na ni Kelvin na bumalik na ang presensya ni Melfina, kaya't gamit ang artificial na katawan nito, sinoma ni Kelvin si Melfina at sa wakas ay nakita niya ang napakagandang itsura ng isang diyosa. Matapos ang mahabang panahon, muling nakatikim si Melfina ng masarap na pagkain kaya't lubusan siyang nagpapasalamat kay Ethel. Gayunpaman walang kaalam-alam ang mga kasama ni Kelvin kung sino ang babaeng kaharap nila ngayon, kaya naman formal na nagpakilala si Melfina sa kanila at nagulat ang lahat ng naroon. At dahil alam ni Gerard na si Kelvin at Melfina ay may history ng pagmamahalan sa nakaraang buhay, kaya tinanong ni Gerard kung si Melfina ba talaga ang unang asawa ni Kelvin, kinumpirma nga ito ni Melfina habang si Kelvin ay todo tanggi sa narinig. Maya-maya sinabi ni Melfina na tawagin na lamang siyang Mel upang hindi ito malaman ng mga tagasunod niya sa Deramis. Niregaluhan din ni Melfina si Kelvin ng blessings. Ang epekto nito ay magkakaroon si Kelvin ng immunity mula sa mga malubhang atake, at ang pangalawa naman ay kaya niyang may summon ang mga bayani. Pagkatapos ng pag-uusap, nagkaroon ng konting pagsasanay si Sarah at Melfina, habang si Ruka at Gerard ay nanunood naman sa kanila. Samantala si Kelvin ay napapaisip kung nakarating na ba sila Toya sa Western Continent, gayunpaman naisip niya na mabigat na responsibilidad pala ang mag-summon ng kahit na sino galing sa ibang mundo. At nang matapos ang laban nila Mel at Sarah, sila muna ay nagbabad sa hot tub, napag-usapan nila ang madalas na pag-iisa ni Kelvin nitong mga nagdaang oras, hinala ni Mel na may kinalaman ito sa kakayahang mag-summon ng bayani. Kinalaunan ay binisita ni Mel si Kelvin, na tanong ng ating bida kung para saan ang mga bayani, subalit bago sagutin ni Mel ito, tinalakay niya muna ang tungkol sa Demon Lord. Ang Demon Lord ay may natatanging espesyal na kakayahan na tinatawag na papiya. Ang unang epekto nito ay kayang pasamain ang isip ng kahit na sino man, at ang pangalawa ay pagkansela ng lahat ng uri ng pinsala. Kaya't dito na pumapasok ang mga bayani, dahil ang mga bayani ay may kakaibang katangian galing sa ibang mundo, hindi sila tinatablan ng papiya at ang kapangyarihan nila ay kayang makapagpapinsala sa Demon Lord. Gayunpaman nababahala si Kelvin sa pagsummon ng bayani, sapagkat parang sa pilitan mong ipinasan sa isang tao ang responsibilidad na hindi niya inaasahan. Subalit sinabi ni Melfina na pwede siyang pumili ng isang tao na namatay na, kaya't mararamdaman nito na binigyan mo ng isa pang pagkakataon ang taong ito na mabuhay muli. Ipinaliwanag ni Mel na ang ginawa niya sa mga bayani ng Deramis ay ang transmigration, kung saan naisummon niya ang mga ito ng buhay pa. Samantala ang kay Kelvin naman ay isang reincarnation, kung saan namatay siya at maaaring pumili ng bagong katawan o manatili sa dati dala pa din ang dating alaala. Dahil dito nagkaroon ng ideya si Kelvin, at iminungkahi ni Melfina na subukan ni Kelvin ang isa sa mga pamamaraan na ito. Kinagabihan, ipinatawag ni Kelvin ang lahat ng kanyang mga tagasunod, ipinaalam niya na siya ay magsasagawa ng isang summon ng ritual. Gayunpaman pinabalik niya sila Mel sa kanya upang siya ay gabayan ng mga ito sa magiging proseso, at nang magsimula ang ritual, pinaalala ni Mel na malaking mana ang magagamit dito ni Kelvin kaya't pinaghahanda niya ito sa magiging epekto. Matapos ang kalahating oras na paghihintay, dumating na ang taong napili sa loob ng summoning circle, agad nagpakilala si Kelvin at nagpakilala naman ang batang babae bilang si Rio. Sa una pa lang ay humingi na ng patawad si Kelvin sapagkat siya ang may gawa ng pag-summon sa kanya sa mundong ito, at buong luha naman na nagpasalamat sa kanya si Rio. Subalit nawala ng malay si Rio dahil sa epekto ng matinding pagod mula sa reinkarnasyon, at sumunod na din si Kelvin sa kadahilan ng naubos na ang kanyang mana. Maya-maya nagising si Rio, naalala niya na siya ay namatay sa isang cancer at nabigyan ng pangalawang pagkakataong mabuhay muli. Lumabas si Rio ng bahay, at nakaramdam siya ng kalayaan na ngayon lamang niya nadama, hanggang sa dumating si Kelvin, at sinabi kay Rio na ganyan din ang kanyang naramdaman nang una siyang dumating sa mundong ito. Namangha si Rio nang malaman na si Kelvin din pala ay na-reincarnate,
sinabi ni Kelvin na hindi man naging madali sa una ang buhay niya dito, subalit dahil sa mga tumulong sa kanya at mga naging kaibigan niya, sila ang dahilan kung bakit siya ay naging ganap na malakas na adventurer ngayon. Muling nagpasalamat si Rio kay Kelvin, sapagkat sa nakaraang buong buhay niya ay inalipin siya ng malubhang sakit, kaya't hindi maipaliwanag kung gaano siya kasaya ngayon, at humiling kay Kelvin na makisali sa grupo nito at maging isang adventurer. Nang pumayag si Kelvin, hiniling ni Rio na ituring siyang tunay na kapatid ni Kelvin dahil pangarap din niyang magkaroon ng isang kuya. Masayang pumayag naman si Kelvin, at pagkatapos ay nagdesisyong palitan ni Rio ang pangalan niya bilang si Rion, kaya't binati siya ni Kelvin na maligayang pagdating dito sa mundo ng Sword and Magic. Kinalaunan nagising si Kelvin katabi si Sarah at Mel, naalala niya na ito ang napag-usapan nila kaninang umaga sa gitna ng kanilang pagsasanay. Subalit nagulat siya na pati din pala si Rion ay tumabi sa kanya, gayunpaman masaya siyang makita na mahimbing ang tulog ni Rion, at panatag sa bago nitong buhay. Kinabukasan, natanong ni Eri kung bakit pati sila ay kasama sa Dark Forest, ipinaliwanag ni Kelvin na makakabuti sa kanila kung sila ay mapapa-level ng konti para sa kanilang kaligtasan. Subalit sinabi ni Ruka na hindi siya sanay makipaglaban. Ayon kay Kelvin hindi na nila kailangang lumaban dahil si Clotho ay may kakayahan na mag-share ng experience sa kasama nito. Kaya't habang sila Sarah, Gerard at Clotho ay patuloy sa pakikipaglaban, biglang nag-level up sila kasama si Rion, at napatunayan nga ito nang tignan nila ang kanilang stats. Gayunpaman inulat ni Efil na may Shadow Wolf na papalapit sa kanila, pinayagan naman ito ni Kelvin na makalapit upang siya ang haharap dito. Agad na ginamitan ni Kelvin ang Shadow Wolf ng gravitational spell upang ito ay manghina, at pagkatapos ay gumawa siya ng kontrata dito, at nang kanya na itong may summon agad itong niyakap nila Rion at Ruka. Maya-maya nakita ni Efil na ang grupo ni Erd ay papunta sa kanilang lokasyon ngayon. Pagdating nila Erd, ipinaalam nila kay Kelvin na balak nilang pumatay ng mga halimaw dito sa kagubatan upang sila ay tuluyan ng ma-promote sa pagiging B-rank. Gayunpaman napansin ni Erd na may mga bagong magagandang kasamang babae si Kelvin, kaya't ipinakilala niya ang mag-inang si Eri at Ruka. Sumunod naman ay ang bago niyang kagrupo na si Mel, at ang kanyang kapatid na si Rion. Dahil dyan nakaramdam ng pagiging single ang mga kasama ni Erd, at sa sobrang inggit umalis ang mga ito nang umiiyak. Samantala bumalik na sila Sarah at Gerard galing sa pangangaso ng mga halimaw, at dahil hindi sinasadyang naubos nila Gerard ang mga halimaw sa kagubatan, nababahala si Kelvin sapagkat balak pa naman nila Erd magpa-level ngayon. Kaya't maya-maya ay todo hingi ng punmanhin si Kelvin kay Erd, mabuti na lamang ay binaliwala ito ni Erd at inirekomenda na lamang nito kay Kelvin na kumuha ng S-rank exam. Pagbalik nila sa bahay, pinaliguan nila Kelvin ang kanilang nahuli na Shadow Wolf kanina, nagdesisyon si Rio na pangalanan ito bilang si Alex. Ngayong si Alex ay malinis na, idineklara ni Kelvin si Alex na parte na ngayon ng kanilang pamilya, at ibinunyag din ni Rio na naiintindihan niya si Alex dahil sa kakayahan niyang friendly skill. At lumipas pa ang mga araw ay ginugol ni Rio ng kanyang araw sa pagsasanay kasama din si Alex, kaya't hindi nagtagal ay naging partner na niya ito saan man siya magpunta. Isang gabi, ipinaalam ni Sarah na may 14 na assassin ang nakapalibot sa kanilang mansion ngayon, kaya't inatasan naman ni Kelvin na bantayan sila Eri at Ruka sa silid nito. Gamit ang farsight na laman ni Kelvin na mababa ang level ng mga kalaban, at natunton na din niya ang kinalalagyan ng leader ng mga assassin. Gayunpaman nagpa siya si Kelvin na ipaubaya ang mga assassin kay Rion, at ito ay parte ng kanyang pagsasanay. Sumang-ayon naman si Rion sa pagsubok na ito, kaya't binigyan ni Kelvin ito ng mini Clotho upang mag-assist kay Rion, at pagkatapos ay binigyan rin niya si Rion ng mithril sword na kanyang magiging sandata. Sa labas ng mansyon, napag-alaman na ang mga assassin ay hindi lamang konektado kay Kristoff kundi pati na din sa Trycen. Bago magsimula ang laban, nararamdaman ni Rio ng kanyang kumpiyansa dahil alam niyang magiging ligtas siya dahil nandyan si Kelvin, kaya't kanila nang hinarap ni Alex ang mga assassins. Matagumpay na natapos nila Rio ng laban, at pagkatapos ay nagpa siya si Kelvin na siya na lamang mismo ang humarap sa leader ng mga assassin.
Sa kaharian ng Trycen, nagsagawa ng pagpupulong si Emperador Zell kasama ang kanyang mga general at mga anak, upang talakayin ang pagkabunyag sa kanilang sikretong negosyo na slave trading. Ito ay dahil sa pagkakaaresto sa tauhan nilang si Kristoff. Dahil sa revelasyong ito, ang mga magkakalapit bansa na Deramis, Toraj at Gon ay maaaring magsasagawa ng alyansa upang labanan ang Trycen. Kahit na opisyal na itinanggi na ni Emperador Zell ang patungkol sa paratang, hindi pa din sapat ito upang maniwala ang tatlong bansa. Kaya't iminungkahi ni General Tristan na magsimula na lamang ng digmaan, dahil kumpiyansa siya na malakas pa din ang puwersang militar nila kaysa sa mga nasabing bansa. Bagamat tutol dito si Prinsesa Shutora, sang-ayon naman ang kanyang kapatid na si Asgard upang masubukan ang lakas ng kanilang bagong alaga. Gayunpaman tutol din sa digmaan si General Dan, kaya't dahil dito naging tabla ang resulta, at ang hinihintay na lamang na pinakahuling boto, ay manggagaling kay General Clive. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Kelvin na sila ay tumungo sa maliit na nayon ng mga elves na matatagpuan sa timog kanluran ng Gon. Naalala ni Kelvin ang pagpupulong niya kay Leo, isiniwalat nito na may lumalalang sagupaan sa pagitan ng Trycen at Gon ngayon. Dahil dito nababahala si Leo na maaari itong magmitsa ng pangkalahatang gera, ang nakikita niyang motibo ay ang posibleng pananakop ng Trycen sa mga kalapit bansa nito. Kaya't kung tama nga si Leo sa kanyang prediksyon, maaaring maging target ulit si Kelvin ng Trycen kaya naman lubusang niyang pinag-iingat ito. Gayunpaman ibinigay ni Leo kay Kelvin ang isang espesyal na quest para siya ay makatungtong sa S-rank, at mula ito sa hari ng Gon na si King Leonhart at nais nitong makilala siya ng personal. At ito ang sadya ni Kelvin kung bakit sila ay biglaang napatungo sa Gon ngayon, namangha naman si Gerard sapagkat isang hari ang magbibigay ng exam para kay Kelvin, at nabanggit din ng ating bida na kasama din si Reyna Tsubaki sa magbibigay ng pahintulot sa kanyang isasagawang pagsusulit. Natanong naman ni Sarah kung ano bang klaseng exam ang kahaharapin nila ngayon, ayon sa narinig ni Kelvin protektahan nila ang nayon ng mga elf mula sa pananakop ng Trycen. Subalit ang kanilang karwahe ay hinarang ng mga grupo ng elves, agad na ipinakita ni Kelvin ang permiso mula kay King Leonhart, dumating ang matandang pinuno ng elf at nagpakilala bilang si Nelras, subalit bago ang lahat, nagulat si Ginoong Nelras nang makilala niya si Ephil bilang si Rummel. Dinala sila Kelvin ni Nelras sa Elven Village, humingi ito ng ponmanhin dahil napagkamalan niyang si Ephil ay si Rummel. Sinabi ni Kelvin na si Ephil ay nakilala niya bilang isang alipin at ito ay may sumpa noon ng Flame Dragon, at pagkatapos ay tinanong niya kay Nelras kung sino si Rummel. Ikinwento ni Nelras na sila noon ay naninirahan pa sa kanlurang kontinente, ang kanilang nayon ay sinalakay ng isang Fire Dragon King at hinahanap nito ang elf na nang insulto sa kanya. Dahil sa hindi pagtugon ng mga elves, pininsala ng Fire Dragon King ang kalahati ng nayon na ikinasawi ng marami sa kanila, upang tumigil ang dragon humarap si Rummel at sinubukang pakalmayan ito. Dahil hindi si Rummel ang hinahanap ng Flame Dragon King, nangako na lamang ang dragon na titigil siya sa pagwawala kung papayag si Rummel na kanyang maging asawa. Pumayag si Rummel sa alok at nag-iwan ito ng pendant kay Nelras bago siya kunin ng dragon. Simula noon hindi na nagpakita ang dragon, subalit makalipas ang ilang taon, nakita nila si Rummel sa gitna ng kagubatan na wala ng buhay. Dahil sa takot na baka bumalik ang dragon, nagpasyang lumipat sila Nelras sa lugar kung nasaan sila ngayon, iniisip ng ating mga bida na maaaring si Rummel ang ina ni Ephil, at ang ama nito ay hindi isang dragon sapagkat tao lamang ang pwedeng makipagtalik sa isang elf. Gayunpaman naging maayos naman si Ephil sapagkat masaya na siya ngayon sa pamilya na meron siya, at pagkatapos ay muli na nilang tinalakay ang tungkol sa misyon. Isiniwalat ni Nelras na may mga halimaw na nakakapasok sa kanilang nayon kahit na naglagay na sila ng mga magic barrier, at pagkatapos ay kinikidnap ang mga kasamahan nilang elves. Sinubukan mang manlaban nila Nelras sa mga halimaw, subalit hindi sapat ang kanilang puwersa. Kaya naman ang ating mga bida ay pumayag na tulungan sila Nelras, at pagkatapos ay nagpaalam si Kelvin na magsagawa ng isang plano para sa nayon, na agad namang sinang-ayunan ni Nelras. Kinagabihan, muli na namang sasalakay ang mga halimaw sa Elven Village. Ito ay pinamumunuan ng mga sundalo mula sa Trycen at ang utos na ito ay mula kay General Tristan.
Gayunpaman nagsimula na din umatake sa mga sundalo sila Kelvin, sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng tamang coordinate kay Efil na gagawa nilang tamaan ang kalaban kahit gaano pa kalayo. Ipinakita ang ginawa nilang depensa sa paligid ng nayon, pinalibutan nila ang Elven Village ng malaking pader na bato, at naglagay sila ng kanal na may lamang asidong tubig habang si Gerard naman ang naatasang magbantay sa pasukan ng nayon. Samantala isang nakatakas na sundalo ang nagulat sa kanilang vice commander, ipinaalam nito na ang mga sundalong ipinadala nila ay tuluyan ng natalo ng isang grupo ng mga adventurer. Dahil dito inilabas ng vice commander ang isang tambuli, subalit dumating na sila Melfina at Rion sa kanilang kuta, kaya tuluyan ang tinawag ng vice commander ang dambuhalang Bakulaw. Ipinaubaya ni Mel kay Rion at Alex na harapin nila ang higanteng Bakulaw. Ito ay upang mapatunayan ni Rion na isa na siyang tunay na adventurer, kaya't muling tinanggap ni Rion ang hamon. Sa pag-atake ni Rion sa Bakulaw ay nabasag lamang ang espada sa kunat ng ulo nito, kaya't nagkaroon ng Bakulaw ng tsansa na makaatake, sa kabutihang palad ay hindi siya tinamaan. Ngunit hindi siya sumuko at agad na kinuha ang mga bagong espada mula kay Clotho, at gamit ang kani-kanilang mga sandata isinagawa nila ang Thunder Edge na nagpapinsala sa Bakulaw. Subalit ang Bakulaw ay biglang nagbago ng anyo at naging nagliliyab na kalbong demonyo, gayunpaman tiwala pa din ang grupo nila Kelvin na makakaya ito ni Rion, at gamit ulit ang mas pinalakas na Thunder Edge tuluyan na niyang pinabagsak ang nagliliyab na Bakulaw. Matapos ang laban ni Rion, bigla naman sinalakay sila Kelvin ni General Clive at kasama nito ang 5 nitong mga personal na sundalo. Napukaw ang atensyon ni Clive sa ganda ni Efil, kaya't ipinahayag ang pagnanasa nito na gawing alipin si Efil, at sa kanya ito ginamitan ng hipnotismo subalit napigilan lang din ito ni Kelvin. Binalaan ni Kelvin si Clive na huwag gagalawin ang kanyang babae, at sa kanya ito ginamitan ng appraisal at nalaman niyang si Clive ay mula din sa reinkarnasyon. Agad nang pinaurong ni Kelvin si Efil upang hindi ito makuha ni Clive, kaya't sinimulan na niya ang bakbakan at nagbato ng malaking javelin kay Clive. Naprotektahan ni Clive ang kanyang sarili laban sa mga atake ni Kelvin, gayunpaman sinalakay si Kelvin ng mga sundalo ni Clive na pansin ng ating bida na nasa ilalim ng hipnotismo ang mga babae. Sa pananaw ni Clive ay desisyon ng mga babae kung bakit sila naakit sa kanyang kakayahan, subalit sa sandaling iyon, biglang nabasag ni Efil ang Helix Barrier ni Clive at pagkatapos ay sinummon din ni Kelvin ang kanyang mga golem, upang ito ang kumalaban sa mga sundalo ni Clive. Para sa kanilang totoong laban, ang dalawa ay nagpalitan ng mga atake habang sila ay mabilis na lumilipad, ngunit sa kabila ng mga pagpapakawala ni Clive ng mga atake nito, ay napansin ni Kelvin na nadadamay pati ang mga sariling sundalo nito. Subalit walang pakialam si Clive sa mga buhay ng mga babae, kaya naman tumigil si Kelvin sa paglalaro, at pagkatapos ay nasabi ni Clive na alam niyang si Kelvin din ay kagaya niyang galing sa ibang mundo. Hindi maintindihan ni Clive kung bakit may pakialam si Kelvin sa mga tao dito, sapagkat sa kanyang pananaw ay wala naman silang kinalaman sa mundong ito. Dahil sa mga narinig ay naalala ni Kelvin ang kanyang mga naging kaibigan sa mundong ito, kaya't inilarawan niya si Clive na ang bunganga nito ay walang pinagkaiba sa mabahong inodoro. Sa galit ni Kelvin ay nagawa niyang sirain ang Helix Barrier ni Clive, at pagkatapos ay nasugatan naman ang pagmumukha ni Clive, habang ang baston naman ni Kelvin ay nabasag sa nangyaring salpukan. Bumugso ang galit ni Clive dahil sa nangyari sa kanyang mukha, kaya't nagsagawa ito ng kanyang pinakamalakas na atake na tinawag niyang Tempest Barrier, at nagdulot ito ng parang isang matinding bagyo sa buong kagubatan. Gayunpaman kinuha ni Kelvin kay Clotho ang kanyang bagong Black Staff, sumailalim si Kelvin sa matinding konsentrasyon upang palakasin ang kanyang sandata, at nakabuo siya ng isang malakas na mahika na tinawag niyang Karit ng Kamatayan. Sa proseso ng nangyaring pag-atake ni Kelvin, sa lakas nito ay nagawa niyang mahiwa ang barrier kasama din ng isang bundok, habang si Clive naman ay naputol ang mga binti nito. Nais ng tuluyan ni Kelvin si Clive, ngunit bigla itong itineleport ni General Tristan. Nagpakilala si Tristan kay Kelvin at sinabi nito na siya ang may pakana sa gulong ng Yayari sa Elven Village. Tinanggihan ni Tristan na ibigay si Clive kay Kelvin, subalit pagkatapos ng konting pag-uusap, nagpaalam na si Tristan at sinabing sila ay muli pang magkakaharap ni Kelvin.
Pagkatapos ng laban, inutos ni Kelvin sa kanyang mga kaibigan na silang lahat ay bumalik na sa nayon upang makapagpahinga. Samantala lubusang nagpapasalamat si Ginoong Nel Rascilla Efil at Gerard sa pagliligtas nila sa nayon, at bilang ganti, siya ay magpapadaos ngayong gabi ng isang malaking piging. Gayunpaman sila Rion, Sera at Mel, ay nagpapaligsahan kung sino ang unang makakabalik sa nayon, subalit si Rion ay nakagawa ng isang bagong spell at siya ang nanalo. Samantala sa kaharian ng Trycen, makikitang nakagapos si Clive at ayos ng muli ang mga binti nito, subalit sa utos ni Tristan ay paulit-ulit siyang pahihirapan. Pagbalik sa nayon ng lahat ay masayang nagdiriwang sa isang piging, habang si Kelvin ay nasa malayo at tamang masid lamang sa nayon. Sinamahan siya ni Efil at dala nito ang medalyang pagmamay-ari ng kanyang ina, dahil dyan, si Kelvin mismo ang nagboluntaryong magkabit ng medalyon sa buhok ni Efil. Sa mga sandaling ito, hiniling ni Efil kay Kelvin na habang buhay siyang maglilingkod sa tabi nito, masaya naman itong tinanggap ng ating bida. Hindi nagtagal ay dumating na din ang kanilang mga kagrupo, at isang cute na batang babaeng elf ang nagpasalamat kay Kelvin, subalit agad din naman ibinunyag nito na siya si King Leonhart at nagbalat kayo bilang bata. Sinabi ni Leonhart na tagumpay na nakapasa si Kelvin sa S-rank exam, at sa ika-4 na araw ay gaganapin ang seremonya ng kanyang promotion, at magkakaroon ng isang mock battle sa mga S-rank na mga mandirigma. Dahil sa narinig na ito, hindi na makapaghintay si Kelvin at sobrang excited na siyang makakalaban ng mga malalakas na katunggali, kaya't ang ating mga bida ay ready na para sa susunod na kabanata. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.